inyong himpilang Radyo Maria, bringing Christ into your home. Ang Radyo Maria ay sumasahimpapawid sa 99.7 FM Tarlac, 101.5 FM Cagayan, 102.1 FM Isabela, at 95.9 FM Zambales. Ang Radyo Maria ay kasapi ng World Family of Radio Maria, Catholic Media Network, at kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Welcome to the Radio Maria family. The time now is 9 p.m. and 1 minute. Narito ang ilan sa mga tips na makakatulong sa pagsugpo ng suliraning ukol sa global warming. Una, magpalit ng bumbilya. Gumamit ng tinatawag na Compact Fluorescent Light Bulbs o CFLS. Pangalawa, buksan ang inyong mga bintana. Hayaan natin na makapasok ang natural na ilaw sa ating mga tahanan. Kung hindi rin lang kainitan ay huwag nang buksan ang inyong aircon. Pangatlo, maglaba ng maramihan. Ipunin ang inyong maruruming damit at laban ito ng sabay-sabay para makatipid sa paggamit ng kuryente. Isampay na lamang ang damit upang matuyo at iwasan ng gumamit ng dryer. Pang-apat, bunutin ang plug ng appliances kung hindi rin naman ginagamit. Ang mga TV, stereo at video players na naka-standby mode ay kumukonsumo pa din ng kuryente. Bunutin ito kung hindi rin naman ginagamit. Bumili lamang ng mga kasangkapan na matipid sa kuryente. Panglima, panatilihing maayos ang sasakyan. Siguraduhin ang makina ng sasakyan ay nasa ayos at ang mga gulong ay may sapat na hangin. Ang sasakyang wala sa kondisyon ay maaksaya sa gasolina. Pang-anim, magmaneho ng maayos. Huwag padalos-dalos sa pagmamaneho. Iwasan ang biglaang pag-arangkada dahil 50% ng gasolina ay naaksaya dito. Pang-pito, sumakay ng bus. Maglakad, sumakay ng bisikleta, LRT o MRT. Hindi lamang ito nakakatipid sa gasolina, mababawasan pa ang polusyon na nagdudulot ng climate change. Pangwalo, sumali sa carpool. Makisakay sa carpool o mag-alok sa iba na sumabay sa iyo kung ikaw ay gagamit ng kotse. Pangsyam, bayaran ang bills mo sa internet. Gamitin ang online payment facilities para bayaran ang mga bills mo. Ito ay makakatipid sa paggamit ng sasakyan at mababawasan ang paggamit ng tseke na nagpapadagdag lamang sa naiipong dumi sa kapaligiran. Pang-sampu, huwag palagiang gumamit ng computer. Huwag gumamit ng computer ng patuloy-tuloy. Kung 4 na oras lamang sa isang araw natin gagamitin ito, ay makakabawas tayo ng carbon dioxide emission ng 83%. 11, huwag nang gumamit ng plastic bags. Gumamit ng bag na pwedeng gamitin ng paulit-ulit para mabawasan ang plastic bag na itinatapon. Ito ay nagdudulot ng tinatawag na greenhouse gases. At ang pang-12, gumamit ng recycled paper. Alam nyo ba na 60% na kuryente ang matitipid sa paggawa ng recycled paper kumpara sa paggawa ng bagong papel? Ito ay magdudulot ng katipiran na 4,400 kilowatt per hour sa konsumo ng enerhiya, 30,000 litrong tubig at 19 na puno sa bawat tonelada ng recycled paper na magagawa. At ito ang ilan sa mga tips na maaring makatulong sa pagsugpo ng ating suliranin sa global warming. Mahalagang pangalagaan ng kalikasan sapagkat ito ang ating yaman na ipinagkaloob ng nasa kaitaasan. Mahalin ang ating kalikasan upang sakuna ay ating maiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Maria bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng buwan ng wika. Inihahandog ng Radyo Maria Philippines, Bringing Christ into your home, ang palatuntunang mistisismo, ang makadiyos sa pag-aaral tungkol sa kaluluwa ng tao, ang tunay na buhay makadiyos.
mapayapang pakikinig po sa inyong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay ng Radyo Maria na sumasay pa po dito sa 99.7 FM Tarlac, 101.5 FM sa Cagayan, 102.1 FM sa Isabela, at 95.9 FM sa Zambales. Magandang gabi po sa inyong lahat, Brother Ronnie Aclo po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Sister Merly ng San Rafael. A blessed Sunday po sa inyong lahat. Kami pong muli si Sister Marjorie ng San Rafael. Muli po ang pagbati ng isang mabiyayang gabi sa inyong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay ng himpilan ng ating mahal na ina, ang Radyo Maria Philippines, bringing Christ into your home. Linggo na naman po ng gabi at muli na namin kayong inaanyayahan na kami po ay inyong samahan sa pagtuklas at pag-aaral sa mga positibo at negatibong saloobin ng tao na sumasalamin sa sarili ng bawat isa sa ating pang-araw-araw na buhay. Dito sa programang ang mistisismo ng ating pananampalatayang Kristiyano-Katoliko, ang tunay na buhay makadiyos. Hangad po ng programa natin ito na makapagdulot po sa inyong mga tagapakinig ng Radyo Maria ng mga kaunawaan tungkol sa ating lakas at kahinaan sa harap ng ating dakilang lumikha. Ngunit bago po tayo tuluyang dumako sa ating mga paksa, kayo ay aming inaanyayahan sa pag-aalay ng isang panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos sa Espiritu Santo. Amen. O banal at makapangyarihang Diyos, punuin niyo po ang aming mga isip, mga puso at kalooban ng tunay na pagsisisi. Gawin niyo po kaming tapat sa pagtanggap sa aming mga kasalanan at matatag na pagpasyahang iyon na iyong aming talikdan at pagtagumpayan. Kailangan po namin ang inyong tulong tuwina. Tulungan niyo po kaming iwan namin ang lahat na umaadlang sa inyong banal na biyaya. Huwag nawa naming kalimutan, Panginoon, ang inyong katarungan. Siyang nagbibigay lakas sa amin at ang pagkakamit namin ng tunay na kapayapaan ng aming kaluluwa. Tulungan niyo po kami, Panginoon, at dinadalangin po naming maging tapat sa inyong kalooban at mapaggalang sa aming mga kapwa. Bendisyonan po ninyo kaming lahat, Panginoon, lalong-lalo na po ang aming direktor na pumapatnubay lagi sa amin at ang lahat po ng nagtatrabaho dito sa Radyo Maria at ang mga dinadalangin po namin nawa na dumami pa po ang mga volunteers dito sa Radyo Maria upang pumatnubay sa kapwa-tao. Panginoon, maraming salamat po sa inyo. Lagi niyo po kaming bebendisyonan, papatnubayan, iingatan sa lahat ng oras. Ito po'y aming samot dalangin sa ngalan ng aming Panginoong Jesucristo, kasama ng banal na Espiritu, magpasa walang hanggan. Amen. Bireng maawain, ipanalangin niyo po kami. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat, Sister Merly, sa atin pong panalangin. Muli po, mga minamahal naming taga-subaybay, na ang paalala po natin, ang program po ng ating himpilang Radyo Maria ay maaari rin po nating mapakinggan sa mga karating probinsya sa buong Pilipinas at sa buong mundo sa pamamagitan ng live audio streaming ng Radyo Maria sa www.radyomaria.ph at sa website ng World Family of Radyo Maria sa www.radyomaria.org. Muli po, magandang gabi po at mapayapang pakikinig sa inyo pong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay. Narito na naman po muli ang inyong mga abang lingkod sa Ipapawid upang makasama kayo sa inyong pong pagpapahinga sa inyong pong mga tahanan, at habang kayo po nakikinig at sumusubaybay po sa mga programa ng ating himpilang Radyo Maria. At marami pong salamat sa inyo pong pagtutok sa himpilan po ng ating mahalay na, sapagkat dito po unti-unti po namin kayong napapaglingkuran sa ngalan po ng mga programa po na amin pong iniaalay sa inyong mga tagapakinig. At nawa po nakakapagdulot po kami sa inyo ng mga kaunawaan
at hindi mga kalituhan sa mga paksa. At para po sa inyong pakikinig, ngayon po linggo na naman ng gabi at kanina po binasa na naman ang ebanghelyo ng ating Panginoon tungkol po dun sa isang katiwala na dapat po siyang laging nagbabantay at nagsasagawa ng mga ninanais ng kanyang Panginoon. At yan po ang ninanais sa atin ng ating Panginoon, ng ating Panginoong Kristo bilang mga binyagang Kristiyano Katoliko na maging handa po sa bawat pang-araw-araw nating buhay sa kanya pong pagdating sa ating buhay. At paano po tayo maghahanda sa ating pong pang-araw-araw na buhay sa pagdating po ng ating Panginoon? Ito na naman po ang isang panibagong paksa na atin pong tatalakayin. Nakaraan, kung atin pong babalik tanawin, tinalakay po natin ang salitang paggalang, respect, na doon nga po ating tinalakay na ito'y napakalaking pag-uugali o kagandahang loob o pag-uugali na atin pong dapat taglayin kung tayo po'y magsisimula ng pakikipagkapwa at pagkakaroon po ng pakikipag-ugnayan sa dakilang lumikha sa ating Panginoong Diyos. Sa pamagitan po ng pagbibigay galang natin sa lahat ng mga nilikha, tao man o mga bagay na nasa ating kapaligiran na kasama po nating inilikha simula't simula pa. At ngayon naman po, yun po ay positibong paksa. Ito naman po ay isa pa rin pong bahagi ng pagsalamin sa ating mga pang-araw-araw na buhay. Na ito po ay madalas pong nangyayari. Ito pong papaksain natin na napakahalaga po naman nating bigyan ng pansin upang mabigyan po natin ng kaliwanagan at kalinawan at mapagpayuhan po ang bawat isa sa atin kung ano ang makabubuting gawin upang ito po ay ating maiwasan o dili ka na naman tayo po ay makaalis dito sa parting ito ng ating buhay. Ito po ay negatibo nasa loobin ng tao at atin pong pamamagatan itong sama ng loob. Sabi nga po handa nyo na po inyong mga loob. Baka kung meron po dyan, ating pong pag-usapan yan para po tayo po ay makaalis dyan o di naman kaya makapagturo po tayo sa kapwa paano po nga alis dyan sa bahaging yan ng ating pong saloobin bilang isang tao. At hindi naman po natin maiwasan sapagkat sabi nga po tayo sa harap ng Diyos ay isang tao na may taglay-taglay na kahinaan at lakas. Subalit sabi nga po ni San Pablo, kung kailan ako mahina ay saka ako malakas. At kung kailan ako malakas ay saka ako mahina. Ano po bang ibig sabihin yan? Atin pong talakayin ang paksa ng sama ng loob o grudge. Sa ating po mga kapatid, Sister Marjorie, meron po ba kayo kinakasama ng loob? Naku, wala po, Brad. Dahil mahirap pong huminga kung may sama po tayo ng loob dahil sa puso po nang gagaling yan. At ito din ay pinagkukunan ng sakit sa puso. Kaya wag na lang po. Ayun po. Ayun. Siyempre po sa mga buhay-buhay po natin, sa pang-araw-araw nating buhay, mga experience na nararanasan, marami pong rason yan sa isang tao kung bakit po tayo nagkakaroon ng sama ng loob. Maaari pong sa isang bagay o sitwasyon na nangyayari o nararanasan nga sa buhay ng isang tao na hindi pabor sa kanyang kalooban. At maaari din sa mga taong nagkakamali sa atin, sinasaktan tayo, sinisiraan tayo, at yung mga dumarating sa ating mga unos, mga kahirapan, kahapisan po sa buhay natin. Isang pinagkukunan din po yan ng pagkakaroon ng sama ng loob ng isang tao. Ngunit ang pagkakaroon ng sama ng loob, ito din po ay may pagkagusto na pahirapan yung taong nagkamali sa atin. Ito po ay pagtatago ng sakit ng kalooban ng isang tao na nangangailangan ng kasiyahan or yung tinatawag po nating satisfaction. Ito po yung mga, for example po, nasaktan nila tayo at kung natamaan po yung pride natin, alalatigit sa mga lalaki, mataas ang pride niya mga yan. Pag nasaktan ang pride nila, meron yung nagdaramdam sila at doon tayo kumukuha ng sama ng loob dahil
ano po ba ang dapat nating gawin upang hindi po tayo magkaroon ng sama ng loob, no? Ito po ay nangangailangan ng pagpapatawad po, no, na hindi naman po natin inaasahan na may mga pagkakamali pong nagagawa yung mga kapwa po natin sa sarili po natin. Sabi nga nila, nobody's perfect, di po ba? At kung alam po nating magpatawad sa mga nagkakasala po sa atin, natural po, hindi po tayo magkakaroon ng sama ng loob. At idalangin po natin to kay Jesus na sabi nga po ng Diyos, diba? It is mine to avenge, I will repay. No? Ipagdasal na lang po natin yung mga may gumagawa sa atin ng magkakasala or pagkakamali man po. At walang taong nilalang ng Diyos na binigyan niya ng otoridad na magtanim ng sama ng loob. Kasi nga, si Jesus Christ, di po ba bumaba siya dahil sa ating mga kasalanan para iligtas po tayo. What more tayo po na magkaroon tayo ng karapatan. Si Jesus nga, hindi niya inisip yung mga kasalanan natin. At sabi nga, sa ibang panig ng Biblia, sabi po doon, huwag kang maghihiganti ni magtatanim ng galit sa iyong kababayan. Mamahalin nyo ang inyong kapwa tulad ng inyong sarili. At ito rin ay sumasalamin nga dun sa utos ng ating Panginoong Hesukristo, mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng iyong sarili. Dahil kung anong ginawa mo sa kapwa mo, ginawa mo sa Diyos. At upang maiwasan natin ang sama ng loob, kailangan po natin magpatawad. At upang makamtan din po natin ang pagpapatawad, unahin po nating magpatawad simula po sa sarili natin. So, yun lamang po muna, Brad. Maraming salamat, Sister Marjorie. Ano po, napakaganda ng inyong pinahayag po tungkol sa sama ng loob na yan. Kay Sister Merly naman, ano po? Oo nga po. Kasi po kung minsan basta lang tayo sumasama ng loob. Pero yung taong kinasasama natin ng loob, hindi naman niya alam na masama ang loob natin sa kanya. So, dapat iwasan po natin yung ganong mga bagay. Para kung minsan po kasi tinetest po tayo ng Lord kung gaano tayo kalakas o katibay o yung tunay na pananampalataya natin sa Diyos. Gumagamit din po siya ng mga tao na upang tingnan tayo kung masama bang loob natin, naghihimagsik ba, may hinanakit ba tayo or nagdadamdam po ba tayo, ganon. Hindi po ba natin palakasin ang loob natin? Hindi po ba tayo naniniwala sa Diyos? Parang ganun po. So, gagamit po siya ng tao na kilala din natin na lalapastangan tayo or kaiinggitan po tayo sa mga kunyari, yung mga possessions natin o yung mga achievements natin, sisiraan tayo, kaiinggitan tayo, ganun. Pero yung palang taong yung ginamit lang ng Diyos kung paano tayo maging mababa sa mga nararating natin. So, dapat huwag tayong masakit ang loob sa Kanya. Magpasalamat nga tayo na sinisiraan tayo para maging malakas tayo, no? Para makita ng tao na yung paninirang yun o yung mga galit na yun ay hindi naman pala totoo. Kasi nakikita din po sa tao yung kung paano niya dalhin ang tunay na pag-ibig sa kapwa. So yung mga taong yun na ginamit ng Diyos ay tayo pala yung tinitingnan ng Diyos. Ginamit lang sila. So mas titingnan na lang natin na kawawa naman yung taong ito, siya pa yung nagamit para subukan pala ako ng Diyos, parang ganun. So, thank you naman po sa mga ganong bagay. Kaya si Lord, napakabuti talaga, napakabait sa atin na binibigyan tayo ng mga karunungang mga ganito upang mapagtibay natin ang ating pananampalataya sa Kanya. Para wag tayong magalit, kung po kasi yung galit na yun, tumataas yun, maging hinanakit, tapos magdadamdam, ganun.
hanggang hindi mo nakakausapin yung tao. So, wag po sanang ganun. Wag po tayong magdamdam, po tayong magalit. Alisin po natin ang sama ng loob, no? Kasi hindi po yun makakabuti sa atin. Sabi nga ni sister na nakakasakit ng puso. Kaya kung may sakit po tayo sa puso, tingnan po natin, baka po tayo nagagalit, baka may hinanakit po tayo, baka nagdadamdam po tayo sa kapwa. Yun nga, tama po yung sinabi niya na dapat mayroon tayong pagpapatawad. Yan. Tinitingnan din po ng Diyos na siya nga Diyos. Lahat ng lumalapit sa Kanya, pinapatawad niya. Tayo pa po kaya ang tao na hindi marunong magpatawad. Siya na nga po yung yung ginawa na po niya yun sa sarili niya. Kumbaga, sinabuhay na po niya para makita po natin. Siya po na yung modelo sa pagmababang loob, no? Pinakamababang loob. Nagsakripisyo po siya para sa atin. Sana makita po natin yung pagsasakripisyo ng ating Panginoon na dahil sa atin, sa ating mga kasalanan, sa ating mga kainggitan, sa ating mga hinanakit, sa ating mga maramdaming puso, dapat po wag tayong ganun. Alisin na po natin sa ating sarili. Yun po yung pinapaalis ng Diyos sa atin. Magdasal po tayo. Hingin po natin ng lakas at kapangyarihan. Sabi nga, prayers can move mountains. Kasi, yun po paniniwalaan po natin yun. Kasi makikita naman po natin sa haba-haba ng panahon na magdadasal po tayo sa oras ng Panginoon. Ibibigay po at ibibigay yun. Maging magmasid lang po tayo. Kasi yung iba po kasi hindi nila na babatid o hindi nila pinapansin yung mga ganong bagay. Kaya dapat po sa atin ay maging magalang, maging mabuti. Kasi wala naman pong mawawala sa atin kung maging mabuting tao tayo. Kung baga, mararagdagan pa po tayo sa meaning dinadagdagan po natin yung mga points natin sa taas, no? Yung pagiging mabuti, yung hindi tayo maiinggit kung may nakikita po tayong umaasenso, magpasalamat po tayo kasi darating ang araw, malay natin makakahiram pa tayo sa kanya pag nangailangan tayo, di po ba? Kaya maligaya po tayo pag ganun na mayroong umaasenso sa atin. So, magpasalamat po tayo lagi. Yung pasasalamat, wag po natin kakalimutan yun. Mabuting loob, ganun. Wag sama ng loob, kundi mabuting loob. Yun muna po. Maraming salamat po, Sister Mary, sa inyo pong magandang paliwanag tungkol po sa ating paksa na sama ng loob. Po. Ito, nakakatawa po ang ating paksa po. Pagpapatuloy po natin to, bigyan na po muna natin ang paalala po ng ating himpilan. I'm Archbishop Valles. It is another beautiful opportunity to greet all the listeners of Radio Maria. Let me take this opportunity to encourage you to always tune into Radio Maria so that in this way, I'm very sure our faith would be inspired. We will be informed Catholics also. And I hope by its name, Blessed Mother would always accompany us in the mass media and the way we use the radio media in inspiring and strengthening our faith. Mabuhay ang Radio Maria, and please, the listeners, continue patronizing and tuning into Radio Maria. Thank you. Are you satisfied with how your life is right now? Are you tired of doing the same things over and over again? Our life on earth is more than what this world can offer. Tune in to Radio Maria's program, Back to the Foundations of Our Faith. And together, let us learn the deeper issues about life, about our faith, and about God's wonderful plan for all of us.
Join us as we try to lead you back to the basis of our Christian faith. Together, let us relearn about our faith by looking more deeply into the sacred scripture and basic catechism of our faith. Ito po ang inyong himpilang Radio Maria, bringing Christ into your home. Maaari niyo rin pong maiabot ang inyong tulong pinansyal via YouShare Online. Magtungo lamang sa www.radiomaria.ph at i-click ang Donate Now button. Piliin ang Select Campaign at ilagay ang amount of donation at payment option. Filapan po ang form at i-click ang Donate. Piliin ang fund source at i-type ang inyong email address at i-click ang Select at basahin ang inyong email. Para sa kumpirmasyon, maaari rin po kayong tumawag sa mga sumusunod na telephone numbers 045-982-1797, 045-982-1910, 045-982-1514, at 045-982-1789. Sa Tugigaraw, 078-844-0429, at sa Santiago sa 078-305-1881. Welcome to the Radio Maria family. Radio Maria, bringing Christ into your home. Nagbabalik po ang tunay na buhay makadiyos at kayo patuloy pa rin sumusubaybay sa himpilan ng Radio Maria Philippines, bringing Christ into your home. At sa ating pong pagpapatuloy, kamukha nga po ng nabanggit po ng ating kapatid, Sister Melly, Sister Marjorie, Isa nga po sa mga dahilan, kuminsan sa ating pong pangkaraniwang buhay, bilang mga tao na gumagalaw po sa harap ng Diyos. Umiiral po ito kapag ang isang tao, hindi na pagbibigyan sa gusto niya. Yung sama ng loob. Sabi nga po, pag yan humingi, dati-dati binibigyan mo, tapos, nagkataong wala ka, hihingi siya, hindi mo na pagbigyan, masama na ang loob. Kaya kung ating nga pong pag-aaralan yung sama ng loob, yun po ay isang uri ng espiritu na dumadapo po sa tao. Isa pong uri ng karamdaman yan, na nasa tao, na dumarating po sa tao. At madalas nga po yan, sabi nga pong gano'n, ayon sa pag-aaral ng mga nag-aaral po ng pag-uugali ng mga tao, yan po ay isang uri ng karamdaman sa tao. Kaya nga maramdamin maramdamin siya emosyonal na, at yun nga po ay madalas na nararanasan ng mga taong mahihirap daw, di ba? Salat, kaya daw ang tao minsan maramdamin kasi nahihirapan sa buhay, maramdamin. Kumbaga po ang puso niya kasi sugatan na sugatan po ang puso ng mga taong ganyan. Maraming dinanas na hirap, na maraming dinanas ng mga sakit ng loob. Kaya ang isang tao, sa ganyang kalalagayan, kung siya higit sa lahat, wala po siyang espiritual, wala pong espiritualidad na umiiral sa kanyang isip, puso at kalooban, dinadapuan po siya ng mga madali po siyang dapuan ng sama ng loob na yan. At nakikita po naman natin ang napakasamang epekto ng sama ng loob. Meron po, nababalitaan tayo, isang pamilya, nagtay sila lahat, makikita po natin ang mga motibo, sama ng loob. Tingnan po natin ang distraction, na nagagawa po nitong espiritu na ito, man itong karamdaman na ito na nagiging saloobin ng isang tao, Sabi nga po, ito'y negatibong espiritu na pumapasok po sa loob po ng ating pagkatao, ng ating isip, ng ating puso at ng ating kalooban. Kaya ito po, hindi po simpleng paksa po ito, mga minamahal namin taga-subaybay, Maaring ito po, magtitingnan po natin, napakapangkaraniwang paksa, pero ito po ay isang uri ng karamdaman ng ating pong katauhan. At ano po ba ang sabi nga po maaari nating gawin o maging solusyon upang ang bagay na ito atin pong maiwasan, sapagkat ito pong sama ng loob
ay dinudulot po nito hindi lamang po hidwaan o kaguluhan sa ilang tao, kundi maging po ang mga bansa ay maaari po nitong paglabanin dahil po sa ganyang uri ng pag-iral ng saloobin ng tao. Sigit sa mga namumuno po ng mga bansa, kung yan po hindi kontrolado nila ang samaan ng loob, nasasakripisyo po ang kalayaan ng kanilang mga nasasakupan dahil ang ibinubunga po nito isang digmaan na sumisira po sa buhay, ari-arian, at lahat ng mga karapatan ng tao ay maaaring sirain po nito. Kamukha po ng nagdaang panahon sa Pilipinas. O di po ba pumasok ang digmaan dito? Ano po nangyari? Tayo po naging kawawa po mga Pilipino. At hindi lamang po ito sa Pilipinas, maging sa buong mundo, sapagkat nagkaroon po ng World War po yan na digmaan, sa samaan ng loob nagkaroon. At maging sa una pa pong panahon, sa mga kapanahonan pa po bago pa po dumating ating Panginoon sa Kristo at matapos siya dumating, yan po nagsimula po sa ganyan, Ngayon, atin pong ilalagay, sabi nga po sa atin po pang araw-araw na buhay, lalo't higit po sa ating mga tahanan, o sa ating mga kakilala sa komunidad, tayo po ay maaaring maging isang kasangkapan upang magbigay lunas po dito po sa karamdamang ito na spiritual po nating nararanasan sa ating pang-araw-araw na buhay. Lahat po ng tao, hindi po may iwasang magkaroon po nito. Wag po natin sabihin na tayo po, mga minamahal na taga-subaybay, perfecto na po. Minsan, nakukontrol lang po natin dahil po meron tayong daladalang kaalaman upang tayo maging, sabi nga po nila, maging open-minded sa ganitong mga bagay. At tama po yan. Mga minamahal naming taga-subaybay, napaka-importante po na tayo po ma-educate sa ganitong uri ng sitwasyon po ng ating saloobin, ng loob po natin. Sapagkat kung hindi po tayo magiging bukas ang kaisipan sa mga bagay-bagay, mauuwi nga po tayo rito. Kaya napaka-importante po ng pag-aaral, hindi man po tayo sa mga universidad nakapag-aral, yung banal na kasulatan po, libre naman pong pag-aralan po yan, At nandito po lahat ng mga kaunawaan para matulungan po tayo. Bit sa lahat, Ang mga pagtuturo po sa ating tahan, mga pagpapayo po ng magulang at yung pagbibigay po natin sa kanila ng pakikinig sa kanilang mga pagtuturo sa atin, ito'y isang mga panimulain lamang po na maaaring tayo mabigyan ng kaalaman upang tayo ay maging mulat sa mga pangyayari na dumadaan po sa ating buhay. Maganda man po yan o pangit, Subalit sa kabuuan po, tayo nga po naandito po sa himpilan ng Radyo Maria upang ipakilala po natin na mayroon pong isang mahalagang panlunas na dapat po nating makilala Yan na nga po yung mga nakapaloob na katuruan ng ating banal na kasulatan, katulad po ng mga ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo, na kung titingnan nga po natin sa lahat ng mga dinanas ng ating Panginoon bilang tao, ano pang sabi po niya? Ama ko, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang mga ginagawa. Hindi sumama ang loob ng Panginoon, pero siya po sinaktan. Napakahirap po ng inabot ng Panginoon. So yun po isang napakalaking halimbawa para sa atin kung paano po nating maka-counteract po yung mga ganong klase ng saloobin na dumarating sa atin sakaling umiiral po sa atin yan. Kaya lang po, hindi nga po ganon karami ang nagiging mulat po sa spiritual, At maging sa mga nag-spiritual, di po ba? Hindi naman po sila mga perfecto na ring tao para hindi po dapuan ng mga ganyan, Kaya lang po, importante nga po dyan, yung tinatawag na patuloy na pagninilay. At kaya nandito po ang ating pong himpilan, Radyo Maria, na nagsasagawa po ng mga ganitong programa upang sa pamamagitan po ng ating programang ito,
matalakay po yung mga saloobin na yan ng tao na madalas po na hindi na po natin napapansin pero nararamdaman po natin araw-araw. Opo. At kung minsan nga po, nangyari na yung epekto, saka pa lang natin nalalaman na yung pala may sama ng loob. Ano po? Oo nga. So, napakaganda po nitong ating programa na ito pa lang, napag-uusapan na po natin yan. At sa inyo dyan, mga minamahal naming mga taga-subaybay, nakakakuha na po kayo ng mga pointers sa amin, sa ating paksa, para po ito mabantayan natin. Itong espiritong ito na gumagala po sa ating pang-araw-araw na buhay, sa ating pong saloobin, na kung minsan po, hindi po nagdudulot sa atin ng mga positibong bunga ng ating pang-araw-araw na buhay. Ang idinudulot po nito mga kasiraan sa ating, wala po tayong plano, ano po, wala po tayong diskarte sa buhay. Kung tayo po nalulugmok dito sa parting ito ng ating pong saloobin at po yung sama ng loob. Kaya maraming mga tao kung nandito po, nagiging negative po lahat ng gawan po. Kasi pag masama ang loob ng isang tao, negative po lahat. Negative siyang mag-isip, negative po siyang magsalita. Ano po? Wala sa kanyang, nahihirapan siyang maniwala sa kapwa niya, nahihirapan siyang gumawa ng mabuti sa kapwa niya. Ano po? Opo. Yun po ang nagiging epekto nitong sama ng loob na ito. At higit sa lahat, yung nga po katulad po ng mga tinalakay natin nakaraan, wala po sa kanya ang respeto sa kanino mang tao. Ano po? So, ang nangyayari po, nababaon ang tao sa isang malalim na balon ng kanyang saloobin na kung hindi po natin makikita, mababantayan, ano po, kawawa naman. Ano po? Ano bang nagiging nagsasuffer doon? Yung kaluluwa. Ano po, ng tao na nahuhulog po doon. Kasi po, ang inaatake po sa atin ng sama ng loob, hindi lamang po yung ating normal na pag-iisip, kundi yung pong ating kaluluwa sa loob ng ating pagkatao. Na sabi nga po, pananahanan po ng isang negatibong espiritu. At sa pagpapatuloy po ng ating programa, ano po, sa pagpapalawak natin ng ating pong paksang ito, ating po munang bigyang daan muli ang ating himpilan. Umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin, at manahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan, at pangarap mo ay makakamtan. Ang iyong sarili sa Diyos mo ilagak, pag natiwalay, tutulungan kang ganap.
Nagbabalik po ang tunay na buhay makadiyos at kayo patuloy pa rin sumusubaybay sa himpilan ng Radyo Maria Philippines, bringing Christ into your home. Sa atin pong pagpapalawak nito, mga sisters, wala po tayong kasamang brothers dito. Ano po? Ako lang pala. Mga sisters, ano ba? At saka ako, yan. Atin namang ngayong paksain nga, paano ba natin matutulungan yung mga tao na sabi nga po nahuhulog dun sa sama ng loob, ano po? Ano po ba magiging magandang lunas na maituturo natin sa kanila? Dapat po maging mapagmahal tayo. Yung tunay na pagmamahal, hindi plastic. Tapos nanggagaling po sa ating puso na mararamdaman naman po ng tao yun kung tapat po tayo sa kanila. Kailangan po wag tayong magkaroon ng galit or inanakit, pagdadamdam. Kasi tumataas yan hanggang kung minsan nasusumpa na po yung tao. Kaya dapat wag nating panatilihin sa ating mga puso ang galit. Kung minsan nagagalit tayo, wag natin itong ibaon sa ating puso, kundi parang bumisita lang, alis ka agad. Ganon. At saka po, dapat wag tayong magselos, yung naiinggit ba? Wag tayo pong mainggit sa ating kapwa. Dapat nga magpasalamat tayo sa Diyos na at least ganito tayo, nabubuhay din tayo, may hininga tayo. Malaking bagay po yun, pagkagising natin, buhay tayo. Yung pasasalamat sa Diyos ang lagi po nating iisipin. At magtrabaho po tayo ng mahusay para sa ating kabuhayan, para ang inggit ay hindi, walang puwang sa atin, ganun. At saka po, siyempre, yung ating kapwa, sabi nga, kailangan nila yung pag-ibig, pagmamahal, paggalang. Gawin po natin yun, di naman po mahirap yun. Nasa tao din po yun kung gusto niya. No? Kung gugustuhin po natin, magagawa po natin. Sabi nga, if there is a will, there is a way. No? Sa tulong ng Diyos, hindi po tayo mahihirapan kasi lahat ng bagay ay walang imposible sa ating Panginoon. Magtiwala lang po tayo sa Kanya. Yun po, tiwala, pagmamahal, at siyempre, kababaang loob, pag-ibig. Yun nga, sabi ni Sister Merly, magkaroon po tayo sana ng pagkakontento po kung ano po yung meron tayo. At mahalaga din po yung, syempre, yung pagpapatawad, no, dahil forgiveness is a matter of the heart, no? At i-surrender po natin lahat sa kalooban ng Diyos. Kasi ang mahalaga naman po talaga dyan ay tayo at ang Diyos no? Mahalaga dyan, it is in between us and God. Hindi naman yung tayo sa kapwa natin. Dahil kung pahalagan natin yung tayo sa kapwa natin, yung sama ng loob natin, ay mababaon nga tayo, di po ba? At maalis natin ang sama ng loob sa simpleng gawa ng ating kalooban, no? Yung sa pag-aalay natin ng buong sitwasyon sa ating Panginoon. At i-let go lang natin kung ano yung nangyari sa buhay natin. No, ialay natin yung sarili natin, pagkatiwalaan natin ang Diyos. Alay natin yung sarili natin sa ating Diyos, no? At pa-forgive natin, no? Ay isang pag-heal sa ating kaluluwa, no? Binibigyan natin ng daan si Jesus na manatili siya, ang lakas niya sa ating sarili. Yun lamang po, Brad. So ito po, sa ating pong panghuling bahagi, itong tinatalakay po natin, paano ba natin sila matutulungan, sa pating to na sila po nandiyan po sa kalalagayan yan, na biktima po ng sama ng loob, yun nga po, kinakailangan po natin silang lapitan, maraming mga taga-subaybay, at kausapin, kung tayo po ay mayroong mga nakikitang tao na nababaumpot, nahuhulog sa sama ng loob, isa po tayong kasangkapan ng Diyos na sila ating pong hanguin, sa pamamagitan po ng pagtatanong, ano ba naging problema, ano ba ang maitutulong natin, yung pong pangunawa sa isang party po ng kalalagayan nila. Madalas po kasi
mga minamahal naming mga taga-subaybay, ano po. Pag ang tao kasi nandun na sa ganung kalalagayan, minsan nilalayuan pa natin eh. Kaya ang nangyayari po, nahuhulog po sila lalo yung sa ganung kalalagayan, ano po. At kung tayo naman po, tao na nandun sa kalalagayan na nagtataglay po ng sama ng loob, ano po, maaari po tayo maghanap ng mga taong makakausap po natin. Opo. Ano po, yung kakausapin po natin para po tayo matulungan, ano po. So, yung pang sinasabi lang dapat po nag-reach out po tayo. Kasi kung tayo po naandyan lang sa isang sulok at tayo po hindi natin sinasabi kung ano nasa sa loob natin, tayo rin po ang gumagawa po ng kapahamakan po sa ating sarili o kaya kinakawawa po natin ng ating mga sarili, ano po. Yan po isang pagpapayo, ano po. At tayo po, kung tayo po pinapayuhan naman, dapat po nating tanggapin yon at intindihin, ano po. Napakahirap po mga minamahal namin taga-subaybay ang umintindi, ano po, at umunawa. Hindi po agad-agad nakukuha ng tao yan. Kaya kung tayo po may sama ng loob, ano po, at gusto po nating maintindihan kung ano nangyayari sa atin, ay manalangin po tayo. Ano po? Kaya lagi pong pinapayo po ng ating inang simbahan na tayo ay manalangin. Ano po? Tayo pumasok sa isang pagninilay. Kaya nga po may simbahan Ano po? Kaya nga po merong mga pagtuturo ang inang simbahan na tayo pumasok, manalangin, ano po, at pasakop sa mga alituntunin ng inang simbahan upang tayo masubaybayan sa ating po pang araw-araw na buhay. Kasi yan nga po mga saloobin na to ng tao, ano po, napakahirap po. Opo. Na ito po madadala ng tao. Po. Kaya sa amin pong pagtalakay nito, mga minamahal namin mga taga-subaybay, sana po ay nakapagdulot po kami sa inyo ng konting kaunawaan at sabi nga po mga pagpapayo sa inyo, ano po, sa bahaging ito. At hindi man po namin kayo nakikita, naandyan po yung sama ng loob na yan, yan po umiikot po yan sa atin pong kapaligiran. Kaya sana naman maging kasangkapan din po kayo ng ating inang simbahan, ng ating Panginoong Diyos, na hanapin yung mga kapatid po natin na yan na nahuhulog po sa bahaging yan ng kanilang saloobin na hindi man nila alam. Sabi nga po ng ating Panginoon, patawarin niyo po sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang mga ginagawa. Ano po? Totoo po yan. Kapag ang isang tao po kasi nasaan doon na po sa tinatawag na pagdidilim ng kanyang kalooban, ano po, ng kanyang pag-iisip, hindi na po niya nakikita yung mga bagay-bagay, ano po. Kaya tayo po, laging manalangin na makita po natin ang mga bagay-bagay na yan. Mayroon pa po ba tayo madudugtong? Opo, dapat nga po, laging maliwanag ang ating mga kaisipan. Lagi po tayong magdarasal sa Panginoon na liwanagan lagi ang ating isip araw-araw para yung mga iniisip natin ay mga positibong bagay. Kasi kung negative po, makaka-apekto din po sa ating kapwa yun. Imbes na po magiging matiwasay o magiging mabuti, magiging maganda, lalo po nating pinapadilim. So, dapat wag po natin kalimutan na magdasal sa Panginoon na lagi niyang liliwanagan ng ating mga kaisipan. So, kasi kung maliwanag po ang ating isip, unang-una, ang Diyos, papaisip natin niya sa atin ng pinakamagandang gawain sa buhay na ito. At siyempre, yung puso natin, para wag po tayong magkasakit sa puso, dapat malinis ang ating puso. Yung mga basura po sa ating puso, kailangan na nating itapon yon. Kasi hindi na po natin madala. Kasi mabigat na po sa puso natin. Talaga magkakasakit po tayo. Kasi kung minsan bakit wala naman siyang sakit?
Bakit ganyan? Mahina siya. Wala akong nakikitang sakit niya, sabi ng doktor. Hindi po pala yung puso niya. Punong-puno ng hinanakit, galit, pagtaramdam. Yung po mga ganun na nasa puso. Kaya po, dapat alisin po natin yung mga galit, hinanakit, pagdaramdam sa ating puso. Kailangan po maganda at malinis ang ating puso. Sapagkat nakikita naman po yun sa pagkatao natin kung talagang yun ay sinusunod natin ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. At saka siyempre po, yung matiwasay at yung kalooban natin ay maganda, ganon, yung magandang kalooban na tumulong sa kapwa. Kasi kung minsan pagka halimbawa may halaman ka, sinira yun, sinira ng kapwa, siyempre magagalit ka. Pero kung tinulungan ka pang maghalaman, ay napakasaya naman yun. Ang saya-saya naman na tulong-tulong kayong maghalaman, ganun, tulong-tulong sa ikabubuti ng bayan, ikabubuti ng samahan. Napakaganda po kasi yung ganun. So, iwasan po nating mainggit, maghinanakit, magdamdam, paulit-ulit po yun na iwasan po natin. Magdasal po tayo sa ating Panginoong Diyos na sana bigyan tayo ng maliwanag na isip, malinis na puso, magandang kalooban. Lagi, araw-araw po. Tsaka gusto ko lang po susugan yung sinasabi nyo kanina, yung mga dalahin ng puso. Ano po, kaya po sabi nga na bumibigat, ano po. Kaya nga po dito po sa ating pong pinag-aaralan, yung mga tinalakay natin mga nakaraan, meron po mga sakramento, ano po, na atin pong dapat na lapitan. Opo, tama. Kaya po yung sakramento ng kumpisal. Kumpisal. Ano po. Na dito po, sa kumpisal po nito, ang ating pong mga puso, mga saloobin, mga loob, isipan, katulad po ng isang, sabi nga po, tao na dadaan po sa operasyon upang tanggalin po lahat yung mga naandyang mga sama ng loob na yan kasi nagdudulot ng mga negatibo po sa ating, di lamang po sa pang-material nating ginagawa, kundi paging lalagit sa pang-spiritual natin na ang nagiging epekto ay negatibo na po. Ano po? Opo. Inaanyayahan po namin kayo, mga minamahal namin mga taga-subaybay, sa ating pong inang simbahan na pumasok po sa sakramento ng kumpisal. At magpasako po tayo. Tamasahin po natin yung biyayang yan kasi po, yan po ay pinamatayan po ng ating Panginoon Kristo sapagkat sabi nga po, ang Diyos po ay mawain at sabi nga po palalayain niya yung mga bilanggo. Ano po ba yung mga bilangguan na yan? Ang mga alipin ay palalayain. Ano po ba, sino po ba yung mga alipin na saan alipin yan? Sa panahon po natin, hindi na po yung mga alipin literal, ano po. Yan po yung mga bilanggo ng sama ng loob, alipin ng mga, kung ano-ano pa po mga puot, galit, ano po, pagdaramdam, ano po. Sa pamamagitan ng palalayain, sa pamamagitan ng mga sakramento na atin pong itinuro, ano po, dito po sa himpilan ng ating mahal na ina, ano po. Mga minamahalang mga taga-subaybay. Kaya po kung talaga pong napakabigat na po ng loob nyo, wala na kayong alam na lapitan na tao para kayo ay matulungan, nandiyan po ang inang simbahan. Napakaganda po kasi pagka nakumpisal mo na yung lahat ng dalahin mo, ang gaan-gaan ng pakiramdam. Parang nawala talaga yung mga basura sa puso. So yan po yung ating paksa po ng ating pagtatanghal ngayon, ano po, sama ng loob. Sana po ito po natalakay po namin sa inyo ng maayos at ito po aming naibigyan sa inyo ng mga pagpapayo sa inyong mga taga-subaybay. At kung lalo't higit po sa isang nagtataglay po nito, ano po, nawa po makatulong po ang ating pagtalakay na ito upang tayo po ay mabigyan ng paliwanagan. Kaliwanagan, opo. At sana po nakapagbigay po kami ng liwanag sa inyo sa pamamagitan po ng paksa namin ito. Opo. Salamat po. At amin po naman kayong inaanyayahan sa amin tong Facebook page. Paki-search lamang po Mysticismo, paki-like lamang po ito at inyo na pong makikita ang aming mga paksa.
At gayon din po sa youtube.com, isearch lamang po ang title ng aming paksa, Sama ng Loob, at inyo na pong mapapakinggan. Maraming salamat po. At muli po ang aming pasasalamat sa lahat po ng mga tumatangkilik po ng ating pong palatuntunan at tumutulong po sa himpilan ng ating mahal na ina, sumusuporta po sa espiritual at mga material na bagay. Saan man po kayong sulok ng mundo, ng Pilipinas, naroon, maraming salamat po sa inyong mga pagtulong po. At ang amin din pong pasasalamat sa lahat ng mga gumagabay po sa amin dito sa aming palatuntunan sa Radyo Maria Philippines, Bringing Christ into Your Home. At muli po, kami po ay pansamantalang nagpapaalam at nagpapasalamat sa inyong pakikinig sa ating pong programang Ang Tunay na Buhay Makadiyos. Ito po sa himpilan ng ating mahal na ina, ang Radyo Maria Philippines, Bringing Christ into Your Home. Sumainyo po lahat ang kapayapaan. At sumanyo rin.